Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon at sa binabantayan nating si Bagyong Emong at sa habagat na hinahatak ng bagyong ito. Mga kababayan, tuluyan na pong tumama sa kalupaan ng bansa si Typhoon Emong. Ganap na itong naglandfall sa bahagi ng Agno, Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, ang sentro ng mata ng Bagyong Emong ay namataan sa karagatang sakop ng Pangasinan. Ang maximum sustained winds nito ay may lakas na 130 km per hour malapit sa gitna at may bugso na umaabot hanggang 170 km per hour. Kasabay ng pagtama nito sa kalupaan, kasalukuyan ng nararanasan ang malalakas na hangin at matitinding pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng Pangasinan at ilang bahagi ng Luzon. Mataas rin ang posibilidad ng pagbaha at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi ng bansa. Dahil dito, nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa mga lugar sa timog kanlurang bahagi ng La Union, kanlurang bahagi ng Ilocos Sur at sa may northern portion ng Pangasinan. Inaasahan dito ang sobrang lakas ng bugso ng hangin na pumapalo sa 190 km per hour sa loob ng 12 oras. Signal number 3 naman sa mga lugar sa southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, central portion ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng La Union, Abra, western portion ng Mountain Province, Benguet at sa may extreme northern portion ng Zambales. Habang nakataas naman ang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, northern portion ng Zambales, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Cagayan maging ang Babuyan Islands, mga probinsya sa Quirino, western at central portion ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at sa may silangang bahagi ng Tarlac. Nasa signal number 1 naman ang mga lugar sa nalalabing bahagi ng Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, nalalabing bahagi ng Tarlac, western and central portion ng Pampanga at sa may northern portion ng Bataan. Pinag-iingat natin ang lahat ng ating mga kababayan na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signals sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa at yung banta ng malalakas na bugso ng hangin. Narito naman ang heavy rainfall warning na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Nasa red rainfall warning na may inaasahan na lagpas 200 mm na pag-ulan ang mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Aabot naman sa 100 to 200 mm na dami ng ulan sa Ifugao, mga probinsya sa Batangas at sa may Mountain Province. Habang 50 to 100 mm naman sa Apayao, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, buong Metro Manila, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at sa may Palawan. Bukas July 26, inaasahan na lalakas pa rin ang mga pag-ulan na abot sa 100 to 200 mm sa mga lugar sa Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Pangasinan, Bataan, mga lalawigan ng Zambales at sa may Occidental Mindoro. At 50 to 100 mm naman sa Abra, Kalinga, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal maging ang buong Metro Manila, Cavite, Laguna at sa may Oriental Mindoro. Dagdag pa rito, asahan din ang panganib ng storm surge o biglaang pagtaas ng tubig dagat sa mga baybaying lugar, kaya maging alerto po sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon naman, magbigay tayo ng update sa magiging track at intensity outlook ni Typhoon Emong. Ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa at base na rin sa ipinapakita ng ating weather model, inaasahang muling maglalandfall si Emong mamayang hating gabi o madaling araw sa pagitan ng La Union at Ilocos Sur. Pagkatapos nito mga kabayan ay tatawid ito sa mabundok na bahagi ng Hilagan Luzon at posibleng lumabas ng landmass bukas ng umaga o tanghali sa may bahagi ng Babuyan Islands. Habang patuloy na kumikilos si Emong, posibleng direktang tumama ito sa Babuyan Islands bukas ng tanghali hanggang hapon at maaaring magdulot pa rin ng epekto sa Batanes pagsapit ng hapon o gabi. Bagamat posible pa rin itong mapanatili ang lakas nito para sa ikalawang landfall ni Typhoon Emong, ay inaasahan naman ang unti-unting paghina ng bagyo habang humahampas ito sa mga kabundukan ng northwestern Luzon. Samantala si Bagyong Dante naman ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit nasa labas na ay patuloy pa rin itong nakakaapekto sa pagpapalakas ng habagat. Anyway, marami pang maaaring magbago sa magiging kilos at lakas ng Bagyong Emong, maging ang posibleng direksyon nito sa loob ng susunod na 24 oras. Kung maaari, manatiling nasa loob ng mga matitibay na instruktura, iwasan ang paglabas at sundin ang mga abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan
para sa inyong kaligtasan. Kaya't importante ang patuloy na pag-antabay sa mga susunod na weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.